Nako, ayan na. So, nalilinis yung kalye, pero yung loob ng bahay, yan po minsan makikita natin yung ating mga gamit na balot na ng putik. Paano ba natin malilinis ng lubusan ng mga bagay na ito? Aba, syempre, yung mga kagamitan at mga damit natin. Sayang naman, hindi naman pwede itapon yan. Ano ba mga paraan para mapakinabangan pa natin ang mga ito? Yan mismo ang tuturo sa atin ngayong umaga kasama ni Joshua Del Mundo, isang housekeeping expert. Good morning, Joshua. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga manonood. Yan. Ang pagtanggal po kasi ng putik, although madali po ito. Madali ba yan? Madali po siya kung isipin, pero kung hindi po tama ang procedure ng pagtatanggal, maaari po makalala sa mancha. Ah, ganun ba? O sige, ano yung tamang procedure? O ganito po, unang-una po, ihanda po muna natin yung mga gamit. Okay. Ito po, detergent po natin, laundry detergent na usually na ginagamit sa paglilaba. Oo, powder, oo. Opo, and then yung chlorine bleach. Oo, saan na ang kabili niyan? Ay, hindi, yung sa grocery. Usually, yung common po na ginagamit natin na yung bleach. pala yung generic name. Alam niyo, may mga brand kasi tayong alam na. O, sige. And then, ito po, baking soda. Baking soda, So, mamaya po, ituturo po natin kung ano yung function yan. And then, together with liquid dishwashing soap. Oo. And then, at syempre, hindi pwede mawala ang suka suka to, po. no? O, sige. Paano maalis yung putik niyan? Example po, ito po yung damit natin Naku, na parang ang hirap naputikan. na linisin yan. O, sige. So, kinakailangan po, ang gawin po muna natin is patuyuin po muna natin. Ah, okay. Hindi po kasi siya pwedeng tanggalin ng basa pa. Mahirap po kasing tanggalin. So, kinakailangan, patuyuin po muna. And then, pag pinatuyo po, kunin po natin yung, kumuha po tayo ng plastic na spoon po. Kinakailangan po kasi plastic. Dahil? Kasi po, pagka in-scrape po natin siya, kung bakal po ang gagamitin natin or kutsilyo, maaari pong ma-damage yung fabric. Ah, I see. Para hindi masyado magasgas. Okay, So, okay. ito po, ngayon po, since natanggal na po natin, meron na po tayong sinample dito na na-scrape natin. Oo. Ang gagawin po natin, bababad po natin siya sa solution ng laundry detergent po. Yes. And then, itong ating Chlorine bleach. Okay. Parang kukulahin siya. kukulahin po. Sort of. Alam mo, okay yun yung mga paisa-isa, pero yung maramihan, di mo rin siya pwede i-dump sa isang lalagyan. Yun nga po ang importante sa laundry. Kinakailangan po, ihiwalay yung mga namansyahan na damit sa mga hindi. Para hindi po maapektuhan yung... Of course, of course. Ayun. Ayun po, so since ito po, So, babad-babad. ihalo po natin siya, ibababad po natin siya for 5 to 20 minutes po. Ah, okay. Not bad. Not so long. 5 to 20 minutes and then after po niyan, yung solution po natin, i-dispose po natin and then gawa po tayo ng panibagong solution. Bagong solution naman. Okay, step 2 to, step 2. Yung solution step 3 na pala. Yung panibagong solution po, ito na po yung usually na ginagawa natin paglalaba sa ating mga tahanan. Ah, okay na. So ito na po. At may sample na rin po tayo dito na natanggal na po yung solution and then kung mapapansin po natin kung may mga tira po siya. Meron pa, oo. Opo. Yan ay pwedeng kusutin na yan. Opo. Pwede na po itong kusutin kasi since binabad po natin siya ng 5 to 20 minutes, loose na po natin siya. Ah. Wow, daig mo pang washing machine, Joshua, ha? Matindi ang pagkusot mo, ha? Yan, wala na po siya. Fairness! Oo nga. O sige, pagkatapos ito, dahil na normal laba mo na siya, normal na rin yung iyong pagbanlaw, normal na rin yung iyong pagsampay. Of course, assuming po, na may araw na. idagdag ko rin po, para po mawala po yung amoy niya since minsan tagulan po kasi hindi po natin na isasampay ng maayos. Kuha po tayo ng baking soda. Saan mo ilalagay yan? Dito po sa damit. Habang nilalaban po natin yung damit, kasama po siya. Yung baking soda. Baking okay, soda. gano'ng karami baking soda? Kung naragantong ganaming tubig? Sprinkle lang po natin. Sprinkle lang. Yan. Ngayon po, kung wala naman po silang baking soda, yung usually na ginagamit natin sa bahay, ito, pangluto. Pwede rin po yan, pangalis ng amoy. Sige. Okay, lipat tayo very quickly sa ating sapatos naman. Ngayon po ito. Sa sapatos naman po, ito po mahirap po siyang alisin. Okay. So, kinakailangan po, patuyuin po natin siya sa ganun ulit. So, ilalim lagi ng palang araw. important patuyuin natin. Okay. Opo. Ngayon po, ang pag-i-scrape naman po sa kanya, kinakailangan po natin gumamit ng ano naman, parang paper towel. Paper towel po ito. Pwede rin po tayong gumamit ng ordinaryo na basahan, pero mas maganda po kasi kung paper towel ang gagamitin natin. Alright, so after natin ma-scrape off Kasi, yan, ano ang next step niyan? Yan. So kung mapapansin nyo po, mas kumakapit yung Oo sa paper towel. Hindi ko pwedeng basahin yan? Hindi ako pwede gumamit ng basahan? Hindi po. Talagang off. Pagkatapos siya ma-scrape, ano yung next? Ngayon ito po,
Ito po. Sorry, sa mga minamadali tira. kita. Oh, Uti okay na lang kami. po. Sige, bilisan mo na. Tapos, ito toothbrush siya. Sa toothbrush po. And then, pagkatapos po niyan, pwede na po natin siyang shoe polish. Usually, Ayun. Yung shoe polish nakaka-protect din yan sa Apo. further na na maputikan. Thank you so much, Joshua. Maraming salamat sa mga tips Maraming binigay niyo sa salamat amin. din po. So, yung pinaka-importante na tutunan natin kay Joshua, patuyuin muna bago natin gawa ng paraan yung ating mga namansyahan. At samantala, ito po mga karagdaga anunsyo natin.